Ngayong araw, nag-crave nga kami ni Ate Kat nyo sa steak. Kaya ayan, agad nga kami pumunta dito sa Osib para magtingin kung may steak na sila. At sakto pagdating namin dito, may naabutan nga kami. Kaya ayan, kinuha na naming lahat. Walang ganon! Minsanan nga lang makaabot nito dito mga ate. Kaya ayan, kumuha na nga ako ng 5 piraso. Mura lang din kasi ito, 159 lang isa. Tapos 200 grams na. Binayaran na nga rin agad namin ito at umuwi na. Naligo na nga muna ako habang inaantay kong matunaw yung yelo nitong steak. Kailangan kasi naka-room temp na siya bago natin lutuin. At napansin ko nga lang dito sa steak ni Oseb ngayon mga ate, mas pinakapal nga ito. Parang kulang 2 inch na nga yung kapal nito. Mas madali nga lutuin kapag ganun kakapal. Pero hindi lahat ganun yung sukat mga ate dahil itong isang nakuha ko medyo manipis pala. Bali dito mga ate, pinapat dry ko lang bago ko isiso ng salt and pepper. Ito nga yung magiging pampalasa ng steak natin. Dinamihan ko na nga yung paglalagay nito mga ate para naman tumalab hanggang loob. Medyo makapal kasi itong steak natin. At gagawin nga natin ito mga ate kabilaan both sides. Tapos i-rest lang muna natin ng mga 5 minutes. After nun, isinalang ko na yung aking pan at nagpainit ng mantika para i-sear na itong steak natin. Inuna ko nga muna yung mga gilid nito. Bali lulutuin ko nga ito kabilaan both side ng tig 1 minute. After 1 minute, babaliktarin na nga natin at tingnan nyo naman ang ganda ng pagka-toasted niya. After 2 minutes mga ate, naglagay na nga ako dito ng garlic. Kung walang garlic, pwede naman yung bawang. At naglagay na rin ako dito ng butter. At dito mga ate, lulutuin natin ulit ito ng another 2 minutes. Tag 1 minute kabilaan both sides. Kung maaamoy nyo lang ito mga ate, sobrang bango talaga. Bali dito pinapaliguan ko nga lang yung steak natin kasi hindi sila naligo ng ilang araw. Walang ganon! At after 2 minutes, eto hinango ko na nga. Bali bago natin to i-slice, kailangan muna natin palamigin. Kaya habang inaantay natin yan, gagawa naman tayo dito ng side dish. Magluluto pala tayo. Mixed veggies lang yan na ginisa natin sa butter at nilagyan ko lang ng Himalayan salt. At after ng 3 minuto, eto luto na nga yung ating side dish. Syempre magluluto na rin tayo dito ng gravy. Naalala ko nga nung nagluto rin ako ng steak, may nag-comment nga. 80-80 nga raw ako dahil nilalagyan ko raw ng gravy yung steak. Ako nga lang daw yung gumawa no. Abay kanya-kanya po tayo ng trip dito. Pero kung di ka pa nga nakatry ng steak na may gravy, isubukan mo. Hindi lang po ako yung gumagawa niyan, madami din. At dito mga ate, tinimplahan na nga natin yung ginawa kong gravy. Yung gravy na to, halos sigupin ni Ate Kat nyo dahil sarap na sarap siya dito. At dahil malamig na nga rin yung steak natin, eto hiniwa ko na din. Dito mga ate, mukhang natama na natin yung pagluluto ng steak dahil tingnan nyo, mapula-pula pa nga ito. At ganitong luto nga yung gusto kong ma-achieve. At grabe, tingnan nyo naman, itsura pa lang nakakatakam na talaga. So, ito na nga yung ating rib eye steak Brazilian ng Osib. 200 grams, 159 mga ate ko. Ayan, niluto natin yan. Mayroong egg, garlic, at veggies. Makapal kasi ngayon yung mga slice ng steak sa Osib mga ate ko, kaya ganyan. Niluto ko sila 2 minutes, kabilaan both side. Ayan. So, tikman muna natin ng walang gravy ng kaya. Unang kagat first bite. Malambot pa rin siya, girl. Ang sarap ate ko. Saktong-sakto yung pagkakaluto natin dito mga ate ko. Dapat talaga medium rare lang para malambot pa siya. Ayan. Pag winadan, feeling ko, magiging makunat na siya. Sarap! Bawang. Sarap. Sulit na yung 159 talaga. Ito sa egg. Masarap daw dito sa egg yan. Kaya parang na-overcook na to. Sarap. Nung unang nakabili ako nito, na well done nga yung pagkakaluto kaya medyo makunat siya. Pero kapag medium rare mga ate, saktong-sakto lang. Tingnan nyo naman, sobrang lambot talaga. Itong ang isang steak natin mga ate, medyo manipis nga siya. Naluto ko nga rin siya ng 2 minutes at well done nga yung pagkakaluto dito. Kaya ayun, medyo nahirapan nga ngumuya si Ate Kat nyo. At sulit nga ba yung 159 pesos sa steak na to? Para sa amin mga ate, yes, sulit talaga. Nasa pagluluto na lang talaga natin kung paano siya pasasarapin at mapapalambot. Sobrang na-enjoy nga namin dito ni Ate Kat nyo yung pagkain. Kaya ayun, craving certified na naman dito yung mag-ate.